Before ta mag-ampo mga igsoon, maminaw sa ta og mensahe to challenge us about prayer. And number one, gyud nga maka-challenge na to sa prayer when we read the book of Psalms. Dihan na to makita mga igsoon nga ang prayer dili lang niya na nga musturya lang ka ba? It is part of worship. It is part of kanabitang your relationship with the Lord. Dili pwede nga yam-yam na ka sige, pero wala kay deep connection ngadto sa imuhang giampuan. So, we are in the book of Psalms, Psalm 19. Psalm 19. And this is part number 2. So, the law of the Lord is perfect. The law of the Lord is perfect. Let's all stand. Magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this morning. Salamat sa kusog sa matag usa. And even though some of us naikipamati sa lawas, but we are still thankful, Lord, because you have reasons nganong ma-experience sa matag usa, mga may tabo sa kinabuhi. But we are assured that you are our greatest healer. You are the wonderful God who can do the impossible, making it possible for us. And thank you, Lord, for this opportunity also to hear the message of your word. And please use me, O God, empower me sa pag-deliver sa message nga imuhang ipawali karon. And prepare our hearts, Lord, to be obedient to your words, nga dili lang among paminawon, kundi among gyud buhaton, Lord, o nga malipayon nga magbuhat niini, so that we could delight ourselves to you, O Lord. Thank you once again, and may you please be with us and help us to be with you also, dear God. Kay ikaw na amang gyud pirmi, apan kami pirmi nga mo'y wala. So salamat kayo dining opportunity for your glory. We pray all these things in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The law of the Lord is perfect. Now, unsa may kalabutan sa pulong sa Ginoo sa pagampo? Unsay kalabutan sa pulong sa Ginoo sa pagampo? Well, we understand that prayer and reading the Bible is a two-way communication. Dili pwede nga ikaw ra sige sulti o nya di ka maminaw. Kay dili na siya communication. Terrorism na, mga kaigsunan. Nga dili ka katingog, ikaw ra pirmi maminaw. Alright? So, ang gibuhat sa Ginoo nato is very fair. We can talk to Him and He will talk to us. So, daghan kaayo nga mga Christians don't want to listen, but they just want to talk. And they want to experience greater things. Now, nasabta na to sa wali pag Wednesday, mga kaigsunan, nga makakita lang tag greater things nga buhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi when we believe in Him. How can we believe kung dili ta maminaw? Kung nakapaminaw man, unya wag gyapon ni tuo, nangita og dagkong kadaugan sa kinabuhi, di man jud ka kakita. Because magsugod ang victory sa atong kinabuhi when we believe. Daghan na jud kay na. Nay usa ka tawo nga iyang anak mga kaigsunan na sakit, ingon ang Ginoo, only if you believe. Mahitabo ang imong gusto. Kung mutuo ka. Now daghan na kayo gisuwat sa Bible mga kaigsunan for us. Kanilang Matthew chapter 6 para magyud na sa ato Nalipay ba mo nga nay Matthew chapter 6? Sa Bible? Para ato na. Ako nung pangutanan ako, naato na ba? Naato na ba? Wala pa naato. Nga naman, kay wala pa na iya ang iyahang gipangayo sa ato Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Simple na magod ang gipangayo sa Ginoo. Nga naman,
iyahaman ang iyang gipangayo, dili man ato. Iyahaman ta. Amen? Now, diri sa kinabuhi ni David, mga kaigsunan, sa atong pagpadayon sa pagtuon sa Psalm chapter 19, iyang gi-emphasize gyud unsa ka importante ang pulong. The law of the Lord or the word of God. Perfect, mga kaigsunan. So kung mayo ka perfect ni ang pulong sa Ginoo, nganong di man nato paminawon, nganong di man nato tumanon, nganong di man nato tun-an, perfect man ni. If you believe that the Bible is perfect, this is the only book that can make us also closer to perfectness. Di man gyud nato ma-perfect yun. Pero at least kay bawta nga naay perfect word nga atong masunod, so may hinay sa natog correct ang atong kinabuhi, hantod nga kita mahimo tang closer gyud sa Ginoo. Di man ta pwede maduol sa Ginoo, mga kaigsunan, aron sa atong pag-ampo madungog ta dayon kung ang atong prinsipyo gikan sa kalibutan. It should be from the Bible. So it's very clear nga perfect man gyud ang pulong sa Ginoo. So kung gituman o gituhuan lang gyud sa matag Kristohanon diri sa atong simbahan, kung nituo gyud ta nga ang pulong sa Ginoo perfect, pagkanindutas kinabuhi. O nganong nindot man, tanawa unsay gisulti ni David. Number 1, by the way, ang atong isgutan this morning is the supernatural revelation. Ang atong isgutan last ani is the natural revelation man. Karon atong isgutan supernatural revelation that only God can do if you believe. If you believe, mga kaigsunan. So giunsa man ni David pag-emphasize ang pulong sa Ginoo. Number 1, David describes God's word. Unsa giunsa pag-describe? What it is and what it does. Unsa man ang pulong sa Ginoo, unsa may pwede buhaton sa pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Now, kung masabtan ni nato, mga kaigsunan, you will never let go of this book. Mura kang mabuang kung di ka makabasa sa Bible. Mura kang mabuang, mga kaigsunan, nga kanang asa naman to, nganong nawa man ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mura kang mawa sa imong kinabuhi kung wala ang pulong sa Ginoo. Pero unsa man ni nga ang cellphone man may makabuang kumawa. Kadaghan sa mga Kristohanon nga kung dili makagunit sa ilang cellphone, mura nagkuwang, natapyasan ang ilang kinabuhi og 80%. Di ba? Pero kung di ka basa sa Bible, okay lang. What happened? Mauna nga ang kinabuhi karon sa mga Kristohanon nagka-worldly. Mauna nga hasta mga activities nga dili para sa mga Kristohanon giapilan na, mga kaigsuonan. Sa una, ang mga Kristohanon kuan kayo, focus kayo kung unsa ray gusto sa Ginoo, maura ang ilahang gitutukan gyud. Pero karon wa na. Unya ang motibo to reach out kuno. Nya sila mo'y na reach out. Ayaw kalimot, mga kaigsunan, this is a battle. It's either ikaw ang mawin or ikay makawin. Kung hindi ka mag-careful, madagyog ka. Now, ang atong strength is from the Bible. Ang atong power is in the Word of God. So giunsa pag-describe ni David kung unsa ni ug unsay mabuhat ani nasa verse number 7 to verse number 9. Ingon's Bible, the law of the Lord is what? Perfect. Pagkaninduta. So una, gidescribe ni David nga ang pulong sa Ginoo perfect. Now, ngano nga ma-confuse man ka sa imong kinabuhi? Because you are focusing on the confusing word. Asa mga word, mga confusing? From the world. Dagan kay mga pulong sa kalibutan, makuha nato, mga kaigsunan, ma-adapt nato. Usay may buong na ani atong mga kaning anak nato nga nana sila mga pulong, mga kaigsunan, nga dili maayo. No, mga bata pa kamauna mamalikas. Mga bata pa kamauna nga
musukol. Mga bata din man sila nakakaton. Gikan sa mga pulong nga madunggan nila diha sa ilang mga gadgets. You are allowing the world to teach your children sa mga pulong gikan sa kalibutan. Now, the Bible is the one that can make your children ready and available for the Lord. Para mahimo sila nga kanang usa ka bata nga magtubo diha nga masaligon sa Ginoo. O tanawa mga bata mo'y pinakaway gana musimba. Pinakaway gana magampo. Na supposedly ang mga batanon mutuman man tana unsay isulti nimo. Pero tanawa mga batanon karon they have their own world. Asa man nagikan kinsa may gamold anang ilang kaugalingon nga kalibutan nga ilang isangka sa imong mga gusto nga ipabuhat nila nga makaayo unta sa ilang kinabuhi. Diin man na nila gikan sa kalibutan. Unsa may source nila? Kanang imong pinalit. Di mo sila ka-afford, ana. Kanang imong pinalit, nga nagtuo ka, nga nakatabang nimo, kaya ang imong anak wala naghasol nimo. Nalingaw na ang imong anak. Og li ngadto sa kalibutan, og kat-on anang sayaw-sayaw, kat-on anang mga balikas, kat-on anang patay, tanawa mga bata karon mga kaigsunan, magkainitay lang, mangita dayong ugkuan, slay the enemy. O tanawang unsa na, asa na gi-apply? Magsinumbagay, mga kita gunting, kutsilyo, hala, isaksak dayon dito sa kontra. Asa man na nila na-learn? Kuha na ug imong naon ba? Sa kana bitong wala pa ka nakakita bitaw nga naigipatay ingon ana. Kalain ba paminawon nga mutusok ka sa lawas lisod magana na luglogon liog sa manok? Pero karon sa yuna na mo patay oy. No, have you heard or saw katong newscaster sa Mindanao? Nga gisud gyud sa iyang booth, ngadto sa iyang balay pa jud. Manawagan nga mamusil man di ay. Sayo na lang kaayo. Yung tangan pinatianay naman sa una, pastor. Unang pinatianay, atubangay man, atubangay gubat. Ingon ana. Pero kanang, walang kakaibaw nga. Wa may gubat, pero nga nung namay mo patay. Because of the personal intention. Na-build sa iyang kaugalingon mga kaigsunan, and that makes the world so dangerous. Laliman ka nagsakay kag bus, kaya nakay atuon dito, niya nalay mo kalit og doon sa imong luyo, yung pusilon ka. Kakuyaw na ba ni kalibutan na? No, say maglakaw ta, labi nagnakay kaaway, manakuyaw na kay ka. Oh. So, saan man nato para mahimot ang safe mga kaigsunan? Be in His Word. This will guide you how to become closer to perfectness. Og dili sa kalibutan, wa na perfect yun. Kay bisan gani ka magsigig simba para nato perfect naman. Dali ra makita ilaron. So dili nato pwede mga kaigsunan nga salig ang atong kinabuhi sa kalibutan kay gubot ang resulta. Di ay perfect word of God that could guide us, mga kaigsunan, how to live our life supposedly. Kay ang Ginoo mo'y nakaibaw, siya gabuhat nato, siya nakaibaw sa unta paggamit, siya nakaibaw asa tapadong, siya nakaibaw sa klaseng kinabuhi na ata dapat. So kung wala ang pulong sa Ginoo, saag ka. So kung saag ka, unsay klaseng kinabuhi aning nasaag. Kamo na huna-huna ana. Gatuyok-tuyok ka, di ka kaabot sa imong padulngan. Nahurot imuhang strength, nahurot imong resources, nahurot ang imuhang kanang edad, wa jud ka kaabot sa imong padulngan.
Mao na kung imong pangutanon ang mga tao karon mga igsoon, awa na did you na hog nga bahala na sa Batman. Wala man kay bawg unsay kuan, unsay madangpan. Kay dili na sure ba? Pero kung nisunod pa lang ka sa perfect word of God, all things work together for good. Kampante. Amen? O, tanawa, mailhan ni nato. If the person don't have the word of God in his heart, kung mutanaw siya sa usa ka tawo, ang iyang pangitaon sayop. Kaya nagtuo man siya nga siya perfect. Pero kung ito ka nga ang pulong sa Ginoo mao'y perfect, unya imong gidawat sa imong kinabuhi, when you look at a person, ang imong tanaw niya, potential. Because the perfect word of God could make you positive. And the positive person will never dwell on something that could weaken him. Kakapoy ba na magsigit tagtanaw sipyat sa mga tao? Maluya ka, oy. Sa puton ka. Maglagot ka. Nga naman ni sila. Tanaw na kag news mga kaigsunan, absorb na nimo tanaw mga badlungunan ni mga tukan. Mabuang kay ikaw man yung tanaw, ikaw nagisapot. No? Sa ako nang giingon, di na kinahanglan na nato tanaw ng mga sipyat kay perting daghana. Ang atong pangitaon, unsa ning mapuslanon kay mo na siya atong gikinahanglan. When you learn something good from that person, kay wa nimo siya gi-scrutinize o gitanaw nimo ang iyang bad side, ang imong gitanaw sa iya ang iyang good side, then na-encourage ka. Di ba maka-discourage na mga badlungon sa katilingban? Ngano di ba ta mo tan-aw ana mga nindot nga bahin? Noon sa may makapahimo natong ingon ana, the perfect word of God. Dili ang kaning pulong sa kalibutan mga igsoon. Nag-emphasize ni David that the word of God is perfect. Unsa may mahimo, converting the soul. It can convert the soul from being negative to positive. Di ba? From being easily discouraged to become on the go. Pirmi lang, okay na, padayon, kaya pa ni. Usahay ko na nabiyata. Kita og libaong kaya ka ni nato wa pa gani mo gisuwayan. Diretso. Amen. Nganong di man nimo buhaton, God is with you. If you are doing God's work, labi na sa puluhaton sa Ginoo, daghan kay mga obstacles mga kaigsunan that would tell you to stop. But if you know that you are doing God's work, nganong stop man ka? Nganong maminaw man ka sa dili iyas Ginoo? Wala. Let your soul be converted by His perfect word. Mga igsoon, makita gina nimong resulta. Wala sometimes mahimutang judgmental person because we are watching sa tanan na mga mistakes. Ug ang mga tao pod kanang mahimo sila nga ukon-ukon sa ilang pagtuman tungod kay sila po nagtan-aw sa ilang kagalingon nga di na ko ni mahimo. Mura sila nag-judge sa ilang kagalingon ba? Amo na wagi outcome, di kita. So, dili nato libugon ang atong kinabuhi kung giunsa pagsugod, giunsa pagbuhat, atong tan-awon ang resulta. Sama ani. Di man ta pwede mingon kinsa nag-tithes, kinsa wala nag-tithes. Tan-aw na tong resulta. Because we may fake giving, but we cannot fake the result of giving. Nasabda na to mga igsoon? Ang uban mingon, naligo man ko. Tan-aw na to. Na may mingon nga, naligo ka, kaya nga anana ra ba, nagibasa lang buhok, mura nagnaligo. Pero, unsa resulta, kung tinuod nga wa ka naligo, manimaho. We cannot fake that. Pero pwede na ito ma-fake mga kaigsunan nga naligo kintahay ka, busog kintahay ka. No? Kung pangutanon, ikaw na ka, mana. Uwa pa dito. Tanaw na ito resulta. Di wa ka natagaig pagkaon. Sa may resulta unya, lipong na ka.
Pwede ta magplinastik mga kaigsunan, pero ang resulta, dili nato na siya pwede ma-manipulate. And God is looking for a result. Oh. Sa mga result, fruit that should remain. Gipangita niya. Gipalakaw ta, gipadatag fruit. Result man na. So, unsao man nato nga mo resulta, dapat nagdaladala ta aning perfect word that could convert a soul. Pagkanindo ta aning gisugo ta unya gitudluan ta unsaon nato, kanindot ana. Another one. Ingon sa verse number 7 gihapon, the testimony of the Lord is sure. Sure. And making wise the simple. Tanaw, kung kaybaw ka nga sigurado ni, ngayon di manimutunan. Mayroon ka prosperity, gibawal ba na sa Ginoo? Gibawal? Poverty, gibawal ba na sa Ginoo? Yes. Unya anong unsa may naa nato? Ang gibawal, nga naman, bata pa ka, naanad ka, ayaw lakaw, nilakaw. Ayaw kiyat, nikiyat. Inog pagkiyat, naglingkod. Mauna. Naanad tag disobey ba? Inog pagtuon. Di mo tuon. Inog panghugas o plato, nagtuon. Lisura timingon, oy. Di ba? Ino nga, kauna, busog pa ko. O, ino din nga, o sige, panlampaso, gigutom ko. Wag yun, di kayo tulong ba? So, normally, ingon ana tagikan, gahig ulo, mga disobedient children. Nga naman, di man luwas. Pero sa diyang naluwas na ka, disobedient, gyapon ka, what's wrong with you? Dili man sure imong kinabuhi. Read the Bible, believe the Word of God, and do the Word of God, mga kaigsunan. If you are simple, it could make you wise. Sultihan ta mo, ang wise, dili ka nang kusog kayo mo, tuki-tuki, ingon ana, o di na wise, pabilib na, pabilib. Kaya mo kisa na mga taong wise, gahilom lang, nituman, gahilom, gabuhat. Nga naman, they know that if they will do something, naagyo resulta. Pero katong mga tao nga mga foolish, they talk too much. And they do less. Nga naman, wala sila kaibaw. Nga ang ilang gibuhat karon mo resulta. Dili sila wise man. But wise people knew. Karon, ang pulong sa Ginoo, sure man, naay gisugo ang pulong sa Ginoo, sigurado. O ngano di man nato buhaton? Make disciples. O sa may resulta? O sa resulta, kung mo make disciple ka, namunga ka, o sa resulta, pangayo bisag unsa. O, sure na, dili. O ngano di man nato buhaton? Adto maninunta dito dagan sa kalibutan, unsaon nato atong kinabuhi. We miss the biggest blessing, mga igsoon. Mo na gingon ba, if you believe, you can see greater things. Verse number 8. The statutes of the Lord are right. Ang emphasize ni David diri, ang pulong sa Ginoo sakto. Makapalipay sa kasing-kasing. Makapalipay sa kasing-kasing. Nga nung ang mga Kristohanon magulanon, walay pulong sa Ginoo. Di man pwede, di man nga kanang wa jud kay problema, naagid tay problema gyud, di man pwedeng wa. Pero di man pasabot nga nakay problema di ka malipayon. Pero ngano lagi bisag paminaw nimo wa kay problema, magulanon man gyapon. Di ba? So muna nga ang pulong sa Ginoo sakto. So kung unsay gitudlo sa pulong sa Ginoo para na sa atong kalipay, para na sa atong kadaugan, para na sometimes when we hear the word of God, kalain ba? Parehas mga bata ba, mga anak nato.
Wa man sila kasabot nganong ato silang gisugo, nganong ato silang gibawalan, nganong ato silang gibadlong sa ilang mga sayop. Wa na sila kalibutan kay nagtuo man sila ang tanan nilang gibuhat, kay nalipay man sila. Di man sila mubuhat ug di sila malipay. Pero dili tanan makalipay, makaayo. Wa nang ato silang badlungon, ayaw na, sobra na. Pero wag yun na sila kalibutan na. And that is why masuko sila nato. O karon kay masuko man sila nato, ato na lang silang uyon-uyonan. Ha? Dapat dili kay maguba ilang kinabuhi. Magmagulanon sila sa ilang future. Oh, so what is right? You do. So sa may right, read the Word of God. Do the Word of God because only the Word of God is right. So when you do the Word of God, you are doing what is right. So sa may tabo, rejoicing the heart. So diyan mo mga igsoon, kung gusto mo malipay, make sure nga nag-una-una og kalipay imo kasing-kasing. Because you don't need people to make you laugh in order to rejoice. You don't need situation para mahimo kang malipayon. You don't need it. All you need is God. Mahibong na lang ka. Wa kay kauban pero malipayon kay ka. Wala kay kanang mga tingali, wala pa katugyani sa Ginoo og mga dinagko nga mga kayamanan sa kalibutan pero malipayon ka because therewith to be content ang naa sa imong kasing-kasing. Dili man kwarta gyud mo hinungdan nganong magmalipayon ng tao kadagdag dato mga kaigsunan dako kay problema. Oh, kumusta man tong nakadaog sa loto mga kaigsunan? Ha? Gipatay. Lapusta pa mo. Pusta pa mo. Ngastang the closest friend could be a threat. Daliman ka na, mga igsoon. Abi nilang mahawas na sila sa kalisod. Napatay man hinoon. Oh. Ang uban doon, wa na. Gipasayo naman. Scratch, scratch, scratch the banana. Basig ipang sikit na ninyo sa Bible ba? Para kintahay, Lord, padagan ni Lord. Dili sure. Ano sa nitabo na, magulano nilang kinabuhi. If you are in the Word of God, which is right, your life will become joyful. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. Muna kung maog yun siya ato itudlo sa atong mga anak, ma-enlighten yun sila. Dili lang kay ato silang kanabitang dumbulon sa ilahang mga sayop, sa ilang mga sayop nga mga gipangbuhat sa kinabuhi, ato silang dumbulon sa ato ang authority, kintahay, without showing to them the Word of God, maggubat yun mo. Maggubat yun mo. Kaya nga naman, ang imong anak, na naman siya ay kakampi. No? Na siya ay kakampi. Kanya ikaw, nakaimuhang tinguha nga munindot ang kinabuhi sa imong anak, which is sa iyang tanaw, wa siya kita anak. So sa may tabo, gubat yun mo. So dirita na si Piat mga parents. Kay wala na to nahatag nila ang pure. Ang atong ipakita nila, ang atong pulong tungod kay nasuko ta, kay nasayop sila. But if we give them the pure words of God, so when we use the Word of God which is pure, sa dihang ato silang i-approach sa ilang mistakes, unsa man, angrily or kindly. Ha? Angrily or kindly. Unsa na ito pag-approach sila? If you're using the Word of God, which is pure. Angay pa ba nato ilalis ang pure? Angay pa ba nato i-prove nila nga pure ni?
Wala, ato rin i-share nila. It will enlighten them. But if we are going to tell them, stop! Without explanation, ingnon kasi mo anak, kung sa ka, Mr. Postman. Nga magpa-stop man ka? Or unsa ka, sitong? Mga igsoon, pure Word of God is what they need. Verse number 9. Yun sa pag-emphasize ni, at sa pag-describe ni David, verse number 9, the fear of the Lord is clean. Unsa may epekto, enduring forever. Ang Kristohanon nga puno sa pulong sa Ginoo, wala gyud problema mga kaigsunan nga makapahunong niya. Walay weaknesses sa iyang kinabuhi nga makapasagyad niya sa iyang pagpangalaga sa Ginoo nga dili na siya ganahan. Tungod kay ang pulong sa Ginoo makapa-endure. Mainjikan kag mga bad kanang gikan ni Marites o ni Marisol. Nainjikan ka ba og mga bad words? Ang imong heart is full of God's word, clean. Kung ikaw limpyo, unsa may buhaton nimo, makigminggol ba ka sa mga hugaw? Of course not. Pero ngano ang mga Kristohanon, wa man sila pakialam kinsa na ilang kuyog, kinsa na ilang gikaistorya, unsa na nga mga words nang gawa sa ilang baba, nganong wa man sila concern ana? Because they don't have the word of God which is clean. So kay hugaw man, palitan na akay sanina nga hugaw, inigpilo nimo, mukir ba kag asa nimo mabutang? Wala bisag asa ra okay ra na, pero kanang bagong laba, ipataka na ba na ni mong butang? Labi nagpinalansa na? Imo ba nang ipasaya-saya asa ni mo ipatong? Dili, yun. Muna kung imong heart full of God's word, clean. Di ka magpataka og accept. Di ka magpataka og pakig-amigo. Di ka magpataka og kuyog-kuyog. Nga naman, because of God's word. So kung imo makita, mga kaigsunan, pag-describe ni David, ang pulong sa Ginoo is our absolute guide to have a better life. Absolute guide yun siya. The judgment of the Lord are true. The word of God is true. And righteous altogether. So makapausab yun sa kinabuhi, mga kaigsunan. Di ka basta-basta matreten sa mga hulga aning kalibutan na tungod kay nakahibaw man ka sa kamatuoran. Nakahibaw ka. So it will not make you a bad person. Amen? So that's how David describes God's word. Number 2, David desires God's word. Ngano nakadesire man siya sa pulong sa Ginoo. And I hope nakita pud mo desire pud ta sa pulong sa Ginoo. Pasabot, never allow the day to end without God's word. No? The best if you don't let the day start without God's word. In verse number 10 to 14, the Bible says, more to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. So, unsa may gipakita ni David, how he views it and why he values it. Giyon sa maniya, because ang iyang tanaw sa pulong sa Ginoo is more to be desired than gold. More to be desired than gold. And sweeter than honey and honeycomb. So kung ingon ana ang pagtanaw ni Mos Bible, mga kaigsunan, magtanaw gani ka, igsoon, sa may ganahan yung kanon gani. Unya nakita nimo mga kaigsunan. Excited ka, oy?
Na? Unsa may yung ganahan pagkaon? Di ba ma-excited ka? Labi na, ikaw na kanang ganahan ka mukhaon na niya, mo igiluto ba niya, nakatimaho, nakakanusa man ta mangaon. Exciting. Ingon na basad atong gibati sa pulong sa Ginoo. Ingon ana basad atong gibati para sa pulong sa Ginoo. More to be desired are they than gold. Yea, than much fine gold. Ang mga babay, lipay gyud kayo. Tagsa na gyud kay babay mga kaigsunan nga di malipay tagaan og gold. No, ang kulang raman ang mga hatag. Pero wa gyud ko kadungog nga naay babay nga dili ganahan og gold, jewelry. Ganahan gyud na sila. Muna if you want your wife to be excited, tigumig yun na jewelry. No. Wa may ni amen mga babay, pasagdi na sila, wa sila ni amen. Kay murag tan-aw na sila sa ilang bana nga di mo hatag. Pero tinuod na may excited sila. Kay mo say makapa-excited sa lalaki? Pagka-exciting nga mga kaigsunan kung regaluhan ka, gamay lang gud, nga box, malipay na mi anoy. Basta ang sud, yawi. Na, Brother Mart, lipay na ano? Yawi ba? Yawi sa sakyanan, unsa mo lipay laki anoy? No? Di kay kasagaran ihatag niyo sa mga lalaki, panyo raman. Nganong panyo pinakaganahan? Kay gusto. Giandam ninyo nga, mo niya ni ipahid, pailakon ka niya. Unay kasagaran irigalo sa mga babae nga sa lalaki, panyo. Ngano ka? Unya ang lalaki kay perfume, ilayatag sa babae. Ngano ka? Sila rapon mo'y malingaw og sinimhot. Tanawa ra gud. Ang pulong sa Ginoo labaw pa ana. Kanang mga butang nga ato makita ning kalibutan ang mga palipay nato. Labaw pa. Pero tanawa, ing ana bata ka excited. Mubasa sa Bible. In verse number 11, moreover by them is thy servant warned. And in keeping of them, there is great reward. Ingon ana, ang pagtanaw ni David, mga kaigsunan, ingon ana niya pag-value ang pulong sa Ginoo. It will give me warning. And it will keep me. It will keep me from being kanang poor or in poverty. Great reward. Kay bobo mo nga ang kapobre, dili lang kay sa pangwarta. Daghan na ay kwarta, pobre o utok yapon. Ang poverty is not only referring to finances. Ikip ta na mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo. Because in keeping of them, there is great reward. Kung mayroon ka mga kaigsunan, it is God that will reward me. How God reward His people? Think about it. Unsa magkapag-reward sa Ginoo? So, nindot yun. In verse number 12, who can understand His errors? Cleanse thou me from secret faults. Without the Word of God, you will never know you are doing mistakes. But with the Word of God, when you do something wrong, immediately, ma-reminded din ka, uy, sayop din ni. So, say buhaton din ni mo. Repent. Nakaampo din ka sa Ginoo, Lord, please, cleanse me. Sayop, nakabuhat kong sayop. Pero, saan mo na yung pag-ampo sa Ginoo, nakabuhat kay sayop, kung wala kay baw sayop, di ay.
No? Without God's word, who can understand his error? Wala. Ipakigbatok man gani. Ipakig-away man gani. Pero because of the word of God nga imong keep sa imong kasing-kasing, it will tell you, sayop na. Di na mao. In verse number 13, keep back thy servant also from presumptuous sins. Kaning presumptuous sins gyud mga kaigsunan, pagka delikaduha gyud ani. Amen. Pagka delikado kay wa gyud kuan gyud na mura na gyud na og kana bitong wa na kay pakialam ba. Let them not have dominion over me. Them shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgressions. Tanawag unsay mahimo sa pulong sa Ginoo nimo? No, kanang presumptuous sin, intentional naman yun na. Mabagaay na gyud ba? Pero niyon si David, mga kaigsunan, only the word of God can keep me from those kind of sin. In verse number 14, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. You cannot pray this prayer if you don't have His word. You cannot tell God, you are my strength, but you did not accept His command. You did not obey His command. You cannot tell God that He is your everything. No? He is your treasure if you do not believe in Him. Wala gyud. So, unsa ka importante ang pulong sa Ginoo para ninyo? Ha? Unsa ka importante? O, unsay atong angay ihatag sa atong mga kabataan? Mas maay gani tingali, no? Dili tingali, mas maay gyud. Mas maayo ay sa pakuptag cellphone kung may Bible. Amen. Amen. No? Responsibility first. Something that could build first before enjoyment. Enjoyment, manang gadget. Nganong imo maunahon ng lingaw-lingaw, di na kaganahan ug unsay mapuslanon. Amen. Di ba? Unaha gyud to kung unsay mapuslanon. Amen. Dili kay katong lingaw-lingaw. Ma-adapt na nimo nga klaseng kanabitaw prinsipyo mga kaigsunan. When you do something, di ba naman sa iyo na lisod? Unahon gyud na nimo pirming lisod. Amot lang kamon saon ninyo ha. Ako ganahan ko unahon akong lisod. Atong ipasayon. Kanang hugas kaldero for example. Naay hugaw, na di kayo hugaw, naay grabing hugawag yun. Unsa inyo unahon? Magdepende na sa imuhang karakter. Some people, unahon nila ang katong sayon. Kaya nga naman, isura ng gawa na Pero sa sige nimong limpyo, wa lagi, gamay ra lagi. Gikapoy naman ka, wa na kay kusog para imong ipakigbatok atong diba? Unahang lisod. O, sa kinabuhi, unsa may lisod? Preparation, lisod ay. Mo na, daghan kayo, wala nag-prepare. To prepare, to wait, is very difficult. Mo na, di na sila mo prepare, dili na sila mo wait. Diretso na ang ilahang kuan, kinabuhi. But what the Bible will teach us? Patience. Endurance. Anya naatanan sa pulong sa Ginoo. Amen? So, usbanan ninyo mga kaigsunan, usban ninyo. Ayaw tagay imong anak kung dili siya kahisgot sa iyang journey sa pulong sa Ginoo.
Kung gusto nimo nga munindot na ilang kinabuhi. Naman may ka, di pa man na pastor. Kung akong anak, di pa man na kasabot yun ang pulong sa Ginoo. God, kung tanawa, pa-istorya siya o siya nakita sa iyang cellphone. Maayo kayo mo istorya. Buhaton pa. Umay na kayo mo hiko-hiko, mga kaigsunan, nga naman. Kaya mo iya nakitaan, kamao lagi. Kung pulong sa Ginoo pa lang to imong gihansak niya ayo, makamao sad na. Amen. Amen. Amen? And this book will build their lives. Amen. But the gadget will destroy their lives. So, nasa inyo ang desisyon. Amen. Amen. Unsay angay ninyong buhaton. Amen? So, magampo magyud ta. And without His word, wag yun tayo angay, magampo mga igsoon. Amen. Kung dili ka maminaw niya, ayos sa istorya niya. Amen. No? Ako, di ko ganahan maminaw sa akong anak kung di siya maminaw na ko. As simple as that. Di ba? So, kung dili ka maminaw sa pulong sa Ginoo, ay nalagampo. Kaya nga naman, even your prayers is abomination sa Ginoo. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for the teaching that you have given to us, O God, sa Book of Psalms, chapter 19. I pray that you will bless our hearts, Lord, nga amog yung tuhuan, kung unsay mong gitudlo namo, unsa ka importante ang imong pulong para sa among kinabuhi. Lord, without your words, wag yun mi makuptan aning kalibutan na nga masaligan namo, nga mao'y pure, nga tinuod gyud, nga mao'y makapalimpyo sa among kinabuhi. Ang imong pulong lamang. So, please help your people, dear God. Help each and every one this morning to keep your words and to never depart from it. Help us to believe and to trust everything nga imong itudlo namo gikan sa imong mga pulong. Salamat sa imong mga katawhan nga naa karon, and I commit them to you, O God. Please help them. Help all of us to be a student and not only a learner but a doer of your words, to honor you and to praise you with our obedience. These prayers, O God, and all the victory that we have this morning, all the glory and the honor belongs to you. We give it back to you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord.